kapatid, okay na. Naikabit ko na yung mga kaha. Yan. Yan nandito. Dito na rin. Yan. Dali lang naman yan. Paka basic lang pagkakabit. Yan o. Yan natin i-start. Yan. Start siya. Okay. So yan mga kapatid. O kung pwede natin matanggal tong cylinder dito na hindi tinatanggal sa kolong, much better. Mas madali yun, mas maigi yun. Pero kung no choice tayo, hindi natin matanggal, hindi natin makalas to itong cylinder, matanggal man natin, hindi natin maikabit, no choice tayo, talagang kailangan natin baklasin yung kanyang barrel. Dumating na yung parcel ko. Ayan, galing Lazada. In-order ko pa to, galing pa tong China. Ito nga po pala mga kapatid is ignition switch. Ayan, ignition switch siya. Yung aking Toyota Corolla 2E. Ayan, meron siyang cylinder tsaka barrel, and dalawang keys. Ayan, dalawang keys. Tingnan niya, nakaganyan. May dalawang screws. Ayan, buti nag-provide sila ng screw na maganda. Ayan. Tingnan natin susi kung working ba. Okay. Okay. Lalak siya, oh. Okay, good. At ito po mga kapatid ang nangyari sa aking ignition switch. Ayan, ayaw nyo nang mag-switch sa accessories, sa on at saka sa start. Ayaw nyo na, nag-stack up na siya dyan. Ayan. Kaya naisip ko, palitan na lang siya ng buo. Ayan. Although dalawa yung option nyo, kumbaga pwedeng isang ganito, isang buong ganitong assembly, or yung kanyang palit na lang kayo ng cylinder. Yan, palitan nyo na lang to ng cylinder. Ito, palitan nyo na lang yan, yung nasa loob nyan. Pag ito ito yung pinalitan nyo, nakita ko dun sa Lazada, may kasama pa siyang yung dalawang susi, tsaka yung susian para dun sa dalawang pinto, and para dun sa trunk. Ayun, yun sana bibiling ko mga kapatid. Kaya lang nagdalawang isip kasi ako, kasi nangyayari dito, dahil palibasa nga ito sira na. Total, sira na rin naman siya. Sinubukan kong ayusin, pero hindi ko pa rin talaga siya naayos. Naayos ko naman siya, kaya lang nangyayari pag hinugot ko yung susi, sumasama tong cylinder. Kaya naisip ko, mas maganda sana kung buong ganito na assembly na yung binili ko. Kasama na yung kanyang barrel, kasama na yung cylinder. Ayan.
Kaya lang unfortunately mga kapatid, hindi pala po pwede ito sa big body. Ito po mga kapatid, itong nabili ko pang EE90. Yung sa akin big body na XL. Ayan. Kasi ito lang naman po yung available sa Lazada at sa Shopee. Kung makikita mo sa picture, halos magkapareho sila Ayan. Pero ng actual, ano siya, medyo maiksi ito. Ito tong part na to, maiksi siya. Ayan. Ayan, kumbaga kung gagamitin natin Ayan Ito, mas mahaba haba maiksi ito. Hindi to uubra. Ikakabit mo siya, kaya lang mangyayari hindi sasakto doon sa ating dashboard, sa cover niya. Hindi sasakto sa mga butas. Ayan ang haba Ayan. Bali, ang plano ko na lang is ililipat ko na lang yung cylinder nito dito. And na-test ko na siya, okay naman pwede. Yan. Mamaya turo ko sa inyo yung pagkakalas at saka yung pagkakabit nito. Mamaya pagka kinabit na natin. Sa tatanggal nito, medyo mahihirapan kayo mga kapatid kasi ito, tingnan nyo yung screw nya, wala po yung parang gatla na ganyan. Nilagyan ko lang yan mga kapatid. Ginamitan ko yun ng Dremel tool. Tapos ginamitan ko siya ng impact drive. Parang ganito Yan, gumamit ako nito. Itong Dremel tool. Yung Dremel tool natin, meron siyang bala na ganito. Ayan yung ating Dremel tool. May bala siyang ganito. Habang nakakabit to doon sa kolong, medyo mahirap yan Kailangan hiwain nyo muna. Hihiwain nyo yung pag ganyan. Pati yung kabila. Pag hiwa nyo na siya mga kapatid, next na diskarte is gamit kayo ng impact drive. Mga kapatid, gamit kayo ng ganito, impact drive. Yan. Bala nyo lang siya. Tapos ginawa ko yan, ganyan, papaganyan. Sasakto nyo lang siya doon sa ginawa nyong mark. Yan, nagatla. Papaluin nyo lang to. Tatanggal nyo na to. Ayan lang pinakamahirap na gagawin natin para matanggal to. Kasi yun ang problema sa mga engineers. Bakit ba naman kasi nilagay pa ng ganitong ganyang bolt? Hindi yung ganito. Ito, maganda tong sa na to. Ayan Ito maganda. So ito na lang ikakabit natin. Mamaya ito na kakabit natin kasi yan nga, kita nyo naman yan, dito kayo mahihirapan. Kailangan nyo ng Dremel tool and yung impact drive or yung impact na screwdriver siguro. Kung wala kayong impact drive, yung ganitong screwdriver, yan, pag nagatlaan nyo na siya, ito, paluin nyo siya habang iniikot pa counterclockwise. Ayan, para matanggal nyo yung dalawa na yan, dalawang bolt na yan. Yung luwag na to kailangan tanggalin nyo pagka habang nakakabit sa column. Tanggalin nyo to. Yung pag natanggal nyo na yan, may expose nyo yung dalawang bolt na yan. Yan yung ba't ganyan ang ginawa nila. Ang hirap. Kaya nga yung iba pala nahihirapan magtanggal nito pinapalo yung sinisinsel nila to. Sinisinsel. Yung buti na lang, palibasa nga, may gamit tayo. Madali-dali na natin natanggal to. Yan. Okay.
Okay, tanggalin natin itong cylinder dito sa barrel nito. Bali, mangyayari mga kapatid is hindi nyo yan matatanggal basta-basta. Ayan, pag nakasusi yan, ayun, naka-off o wala yung susi, hindi mo matatanggal yan. Kailangan susi mo siya, then ilagay mo sa accessories. Yan, kailangan nakatapat sa accessories. Pag nakatapat na siya sa accessories, mapapansin nyo itong lock nya, may ipipress mo na pababa. Ayan, ang lambot na. Ayan, malambot na siya. Pero pag ito, hindi nakasusi sa sa accessories, tingnan, dagdagan ko pa na isang susi. Tumitigas ulit. Kailangan lang talaga nakatapat sa accessories. ACC. Yan. The key must be at the ACC, and then you press the lock. Then pagka press nyo na lock, ayan, hilahin nyo na lang tong susi. Ayan tingnan, eto, tatanggal ko na yung cylinder sa ating barrel. Ayan mga kapatid, tandaan nyo, ang tawag dito is barrel. Ayan, parang barrel ng baril. Ayan nga, barrel. O, ito yung cylinder. Ayan. Ayan, ganyan lang magtanggal niya mga kapatid. Tapos, pag ibabalik mo, kailangan, syempre, magkatapat yung inner part ng ating barrel. Yan, yung nasa loob. Yan, kailangan sasakto siya dito. Meron siyang lock and key. Babalik mo lang siyang ganyan. Press mo lang to. Ayan, kailangan na sa accessories. And then yan. Ayan, tanggalin ulit natin. Ayan, nakakabit na. Tanggalin ulit natin. Accessories. Press. Hila. Ngayon naman, ito, lipat natin to dito. Ito, sira na naman to pero lagay pa na natin sa, ayan, accessories. Ayan, hila na. Ayan. And then, dapat mga kapatid, ayan, merong parang timing siya. Kung nakikita nyo ito mga kapatid, ito, yan, yung kuntil na yan, hindi dapat yan tatapat dito sa butas. Kasi pag iniikot mo yan, kasi nakalastik mo na to dati, kung gusto mong ilubricate ito, gusto mong kalasin to, yan, gusto mong kalasin yan, lagyan mo ng grasa sa loob. Yan, makakalas mo lang yan kung yung gatla na yan, ipapasok mo dito, mahihila mo na yan. Ngayon, hindi naman natin gagawin yon. Magpapalit lang tayo ng cylinder. Kailangan naka-timing yan. Yan. Ito dapat, it may either na nakatapat dito sa tornilyo or dito. Yan dito. Nakatapat siya dyan. So, ikot-ikot mo lang siya. Pag hindi mo maiikot mga kapatid, press nyo to. Press nyo lang yan. Yan. Makikita nyo. Pag na-press nyo na yan, ayan na, naiikot ko na. Naiikot ko na siya. O, kita nyo, O, sige, try natin itapat dito. Ayan. Okay, kita nyo kung gaano kalayo ng content na yan dito. Pinakalock na yun. Ayan, nakahulok ko dito sa lock nya. Yan, yung lock nya yun. Yan, para sa lock ng manibela to Press nyo lang mga kapatid. And then again, dapat itong susi, itong cylinder nasa accessories. ACC. Then, press natin tong sa lock na to. Press natin yon. Tapat natin sa butas. Then, press nyo lang to. Kasi hindi mo papasok yan. Kailangan tulak mo. Yan. Natin. Ayan, pag ayaw niyang pumasok mga kapatid, meaning wala sa align yan.
O, ulit-ulitin nyo lang. Ayan, wala sa align. Kaya ayaw pumasok. So, try na natin dito. Dito naman natin tapat sa tornilyo. Ayan, tapat na siya sa tornilyo. Ayan, katapat siya papagan. Hold nyo lang yan. Then again, accessories. Pasok. Press nyo yan. Ayaw pumasok, wala sa accessories. O, ayan. Alam na mo pag wala sa accessories, hindi to lumulubog. Ayan. Ayan. Bago. Nag-iiba yung nandito eh. Yeah. Siguro kailangan bantayan natin to. Ito. Na huwag gumalaw. Yan. Gumagalaw yan. Ay pumasok. Ayun. 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 Pumasok na. Ayan. Nakalak na. And then, ayan. Test natin kung tama yung kabit natin. Paano natin malalaman kung tama yung pagkakakabit natin ito? Unang-una ito, tingnan nyo to. Itong lock, dapat nakalawit siyang ganyan. Tapos pag sinusi mo na, ayan, ayan. Dapat dito sa on and start, loose na loose yan. Yan, loose na loose yan. Kaya dapat, naka-on siya. Pag ginanon mo, ang magdadala ng spring action niyan, yung ito. Isa starter nito, ito. Ayan. Yun yung magdadala niyan. Kailangan ganyan siya, loose. Kaya pag hindi siya ganyan, naku, pag susi mong ganyan, baka hindi na bumalik sa yan, dito sa position na yan. Masisira yung starter natin mga kapatid, masisira yan, tandaan nyo. Kaya dapat pag kakalaskabit tayo ng ganitong ignition switch, tanggalin natin yung negative terminal ng battery. In case na mangyari yon, dahil mayroon tendency na, dahil nga sira nga to, may tendency na pag press mo ng start, hindi na bumalik, hindi na mag-disengage tong sa start para bumalik dito sa on. Yan, dyan sa on. Ayan. Again, ayan, nakita nyo, pag nandito siya, hindi nakalakang manibela. Kapag ginanyan mo, nilagyan mo sa lock, pagtanggal mo ng susi, ayan, pagtanggal mo ng susi, kita nyo, ayan, maglalak yung manibela. Pag hindi yan naglock, mali yung kabit ninyo. Mali. May either na mali nga yung position nito. Kaya mahalaga yung position nito eh. Pag sinadya mo na yan na try ko na last time, hindi siya nakatapat dito. Doon siya halos malapit siya dito sa may butas na yan. Ganito rin siya nangyayari. Kaya lang, yun nga, delikado. Pag dating niya dito sa start, parang ano siya, nag-i-stack up siya, hindi na siya bumalik dito sa on. Delikado yun. Mangyayari yun, masisira yung starter natin, yung ngipin ng starter natin pagka ganun. Tsaka yun nga, nung sinadya ko na yung ganun na nangyari, yung mali nga yung pagkakatapat nito, pag inilis ko na yung susi, eto nakalubog pa din. Yan. Maganda siguro demonstrate ko na din. Kaya lagyan na sa accessories. Tingnan natin. Yung sinasabi ko. Ulitin natin. Ayan. Misalign ko yan ha. Misalign natin to. Ito, ilalapit natin dito. Para mo magawa yan, pindutin mo yan.
Isang beses last kasi na dito nakalagay yan eh. Tutulak-tulak mo lang yan. Pihit-pihitin na yan. Oh. Ayan, tingin yan. Misalign, no? Ayan, oh. Oh, naka-misalign. Misalign. Misalign, no? Oh. Ayan, oh. Ayan, halos ito nyo, halos magkatabi na yung kuntil na yan doon sa may butas. Ito mo, oh, nakaano din, oh. Oh, naka-align din siya. May kakabit mo rin to. Okay, try natin. Again, accessories. Accessories. Salpak. Accessories. Yan, oh. Oh, nakabit ko na, oh. Ayan. Tingnan, oh. Tanggalin yung susi, oh. Oh. Pag tanggal ko na susi, nakalubog pa rin to. Hindi naglalak yung manibela. Yan. Na-demonstrate ko rin. Na-demo ko din. Yan. Okay, pagka sinusi naman natin, o baligtad. Pag nakasusi, lumalawit ito. So, delikado yan, oh. Delikado yan, mga kapatid. Hindi natin masabi. Baka ito, sumabit dun sa steering natin. Pag nagdadrive kayo, yung wala kayong control. And then, pag yun nga, dito na kayo sa on, pag yun niya sa start, ay, na minsan sumasabit. Sumasabit siya, mga kapatid. Kaya, make sure na tama yung alignment nito. Yan. Tama yung alignment niyan. Balikin natin. Bali. Ilayin natin sa accessories. Then, hugot. Ayan. Mahirap pang tanggalin. Ayan. Hirap. Tingnan natin kung mo. Ayan, okay. Hugot. Ayaw. Oh, again, oh. Ibalik natin sa ano, sa tamang position. Yan. Pag hindi mo maikot ito, press mo lang to. Maikot mo na yan. Or dun sa ilalim, ito. Tulak mo yan. Hirap ah. Yun. Ikot na. Hindi na lang. Yan. Yan. Hindi pa. Yan. O gaya ng gagawin natin pag magkakabit. O, lagyan nyo sa accessories. So, bantayan natin to. Position yan. Hold nyo tong ito sa manibela. Tayo natin pasok. Ayan na. Press nyo lang yan. Then, yung accessories. Pasok. Ayan. Tapos tingnan nyo alignment. Kailangan para tumama siya. Yan, konti ito. Tapos yan na. Yun. Diba? Okay na. Pag tama siya sa alignment, pag hugot man ng susi, nakalock ang manibela.
And then, safe siya, pag nakalagay siya sa on, halimbawa, naka-on siya, nilagay mo siya sa on, pag start po, ayan. Although nakaganyan yan, nakalagay siya sa stock, yung spring action sa starter dito, yun ang magbibigay ng spring action para bumalik to dito sa on position. Ayan. Okay na tayo dito. So, kapitan natin to sa ating manibela. Okay, nandito na tayo sa loob ating sasakyan. Yan, pansamantala ganyan na muna yung nangyari sa aking sasakyan para lang pandar. Yan, nakalawit yung kanyang switch. Ito na ginagamit namin. Iniikot ko lang yan, mapapa start ko na yung aking makina. Okay, bali tanggalin natin tong mga cover para makalas at makabit natin yung ating ignition switch. Una, tanggalin natin to. Yan. And don't forget to take out yung negative battery, negative terminal ng battery. Tanggalin nyo yan. Ayan, tanggalin nyo lang siya. Ito itong gilid. Then may mga screws yan dito, isa dyan, dalawa dito, dalawa dyan, and isa doon sa ilalim, dito sa ilalim. Yan, meron dyan. Ang natanggal niyan, yung mga screws na yan, tatanggalan natin to. Ayan, so very basic lang naman yan. Tanggalin nyo lang yung mga screws. Ayan, tanggalin natin yan. Forward ko na. Pag natanggalan natin yung mga screws, yan, dalawa dyan, dito, sa doon, tsaka sa doon sa ilalim dito, sa banda ilalim, meron din dyan. Ito, hindi na. Yan, tanggalan natin ito sa ilalim. Ayan. Tapos, kailangan natin tanggalin tong cover na to, cover ng manibela. Bali, meron siyang 4 na screws dito bawat corner, and then may 2 screws siya sa gitna. Bali, 6. 2 maliit na screws yan, 2 maliit na screws yan, and then 4 na screws sa ilalim. Yan, tanggalin natin ha. I-forward ko na. Mahirap mag video. Next, kakabitan natin tong ating assembly, itong ating barrel dito sa ating switch. Bali, hindi naman kayo maliligaw dyan. Ayan, hindi kayo magkakaiba ng kabit dyan. Ayan, tatapat nyo lang yung lagay ng screw. Ayan, then lalagyan natin ng 2 screws dito and doon. Ayan, 2 maliit na screw. Ito. Ayan, kabitan natin 2 screws. Ayan, ipapasok na natin siya dito. Ayan, puposition na natin siya doon sa may butas. Ayan, may buo, pabilog yan eh. Ayan, okay. Then labit, kakabit natin yung plate sa kabila, and then lalagyan natin ng tornilyo. Ayan,
ay kapitan natin. Yan, oh. Kapitan natin siya. Then ayan, oh. Nakalak ang manibela mga kapatid, oh. Nakalak siya. Ayan. Basically, papaandar na natin yung sasakyan. O, ayan, oh. Accessories, oh. Gana siya. Tanggal ni manibela, oh. Yung lock ng manibela tanggal. I-try natin kung mag-i-start. Yan nga pala, nakabitan natin yung negative terminal ng battery. Ayan, mag-i-start na yan. Ayun. So okay na. Isa pa. On. So yan. Okay na. Okay na siya. Yan. So basically ang wala tayong ibang gagawin kundi ibabalik na lang yung kaha. Yan. So natin yung cover nya dito, cover ng manibela, and then ito yung nandito. Yan. Ngayon naman mga kapatid, try natin na tanggalin tong cylinder sa barrel na hindi na kinakalas yung ating barrel sa column. Try natin, baka kaya natin hugutin dito. Bali yung mangyayari niyan, halimbawa nasira nga tong ignition ninyo, tanggalin nyo yung mga cover, tanggalin nyo yung cover dito kung may cover siya, and then lalagyan din natin tong susi sa accessories. And then don't forget to take out nga pala yung negative terminal ng battery, ha. Yan, natanggal ko na yung negative terminal ng battery, and then nakalagay sa accessories, and then kapain natin yung butas sa ilalim. Yan yung lock nya. Ito kagaya ng ginagawa natin kanina, sinusundot natin. Pag sinundot natin yung lock, tignan natin kung mahuhugot na natin tong cylinder. Medyo mahirap nga lang mga kapatid. Nahihirapan ako dahil sa ako rin kumukuha ng video. Ayan, bali susundutin nyo lang to, dinilahin natin tong cylinder. Kung mahihila ng susa, wala, siguro talaga kailangan ng dalawang kamay. Try ko mga kapatid, ha. Ayan, mga kapatid, nakatanggal ko. Pwede pala. Ayan, tanggal ko siya. Yun, halimbawa ito na yung ating bago na cylinder. Kaya kakabitan natin siya doon sa ating barrel. Again, lagyan natin sa accessories, then accessories. Siguro kaya na lang kamay natin to. Ayun, dito kailangan lang, ito lang mahirap, kailangan may susundutin natin dito sa ilalim. Kailangan may panundot ka. So again, hindi ko kayang ikabit ng isang kamay lang. Kailangan may sabay na susundot doon para may pasok natin tong ating cylinder sa barrel. So try ko mga kapatid, ha. Ayan mga kapatid, naikabit ko din. Ito lang mahirap dito, kailangan talaga susundutin yung lock sa ilalim, kung hindi siya papasok. Ayan, nagawa ko. Kailangan nga lang dalawang kamay. Ayan, ayan, lock manibela. Okay, natin ng puti. Ayan siya. Ayan,
on, start. Pa nga lang nakakabit yung negative terminal na ating battery, kaya hindi siya mag start. Ayan, okay. So yun, in case pala masira tong ating ignition switch, hanggang dito lang, hindi na mag accessories on tsaka start. Tanggalin lang natin yung cover yan dito, kahit hindi na siguro to tanggalin itong sa cover ng manibela. Ito mahalaga lang masundot natin yan, yan, lock na yan. Ilalagay muna natin sa accessories. Tanggalin natin yung negative terminal ng battery, ilalagay sa accessories ang susi, and then saka sundutin natin to, and then habang sinusundot natin yan, yung lock hugot dito. Ayan. So wala na tayong ibang gagawin kundi ikabit na lang yung mga kaha, yung kaha nito, para at tapos na tayo dito. Ayan mga kapatid, okay na. Naikabit ko na yung mga kaha. Ayan. Ayan nandito. Nandito na rin. Ayan, dali lang naman yan. Paka basic lang pagkakabit. Ayan o. Ayan natin i-start. Ayan. Start siya. Okay. So yan mga kapatid, o kung pwede natin matanggal tong cylinder dito na hindi tinatanggal sa kolong, much better, mas madali yun, mas maigi yun. Pero kung no choice tayo, hindi natin matanggal, hindi natin makalas to itong cylinder, matanggal man natin, hindi natin maikabit, no choice tayo, talagang kailangan natin baklasin yung kanyang barrel. Ayan po mga kapatid, sana po nagustuhan po ninyo ang aking video for today. Ito po si Kuya Makil saying maraming salamat po, maraming salamat sa Diyos.